Magandang araw po mga kapatid. Ang ating pong mensahe ngayon ay mula sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 1 to 5. Ang ating pong pagbasa ay mula sa Pinoy version. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Galing ang sulat na ito kay Peter, Apostle ni Jesus Christ, para sa mga pinili ng Diyos na nagkalat at namumuhay sa mga dayo sa mga probinsya ng Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili kayo ayon sa plano ng Diyos Ama at ginawa kayong banal ng Kaniyang Espiritu para sundin niyo si Jesus Christ at para linisin kayo ng dugo niya. Sana laging maayos ang lagay niyo at lagi niyong na-experience ang sobrang kabaitan ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ kasi sobrang naawa siya sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay nung binuhay niya uli si Jesus Christ galing sa kamatayan. Ito ang bumubuhay sa pag-asa natin. Kaya umaasa tayong mamanahin natin ang kayamanang di nasisira, pure at di kumukupas. Nireserve yun ng Diyos sa langit para sa inyo. At dahil sa faith nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na ipapakita sa katapusan ng panahon. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kumusta na po kayo? Alam nyo po, ang ating panahon ay punong-puno ng mga challenges, ng mga pagdurusa at mga paghihirap. Halos araw-araw, kung manonood po kayo ng balita, kabi-kabilang trahedya, may sunog, baha sa ibang lugar, yung pagsabog kagaya po ng nangyari sa Lebanon, at iba pang kalamidad sa iba't ibang panig ng daigdig. May mga nakapanlulumang pangyayari. Tumataas po ang bilang ng mga nagkakasakit at namamatay dahil sa COVID-19, hindi lamang po sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Mga kaso ng dinudukot, mga kaso ng napapatay. At syempre yung matinding hamon na hinaharap po ng ating bansa, ng ating bayan. Marami pong nawala ng trabaho, maraming negosyo ang nagsara, kakalungkot po, lugmok yung ating ekonomiya, yung talamak na korupsyon, kailan lamang po may mga pagdinig na ginagawa sa korupsyon po, tungkol sa korupsyon sa PhilHealth, sa ilang ahensya ng pamahalaan. At syempre kasama na rin po dito yung mga malapit po sa ating buhay, yung mga personal na mga pagsubok. May mga nauulila dahil po sa COVID-19, mga namatayan, nawala ng mahal sa buhay, kakilala, o kaibigan. Marahil kayo din po ay dumaraan sa matinding hamon sa inyong buhay. Parang yung pakiramdam po na nalulunod tayo sa dami ng nakikita natin at naririnig ng mga negatibong bagay. Para bang marami po yung nawawala na ng pag-asa sa panahong ito. Saan nga po ba tayo makakakita ng pag-asa? Saan po ba natin masusumpungan ang pag-asa? Salamat na lamang po. At ang salita ng Diyos ay salita ng pag-asa. God's word is the true word of hope. Hallelujah. Sa ating passage ngayon, mula po sa unang Pedro, ang Diyos po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ni Apostle Peter. At sinasabi ng Panginoon sa atin na sa panahon po ng suffering, sa panahon ito ng pandemya, there is hope. Amen? May pag-asa po ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. At hayaan po natin ang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng kaaliwan, ng lakas, at ng pag-asa na kailangan po natin sa panahong ito. Anong basihan ng ating pag-asa? Bakit nga ba tayo may buhay na pag-asa? Why do we have a living hope? Hayaan po natin ang salita ng Diyos ang mahayag sa atin kung saan nanggagaling ang atin pong pag-asa. Sa verse 2, makikita po natin ang mga ganitong katotohanan. Tayo'y may pag-asa dahil pinili tayo ng Diyos.
Hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil pinili tayo ng Diyos. Oo, ikaw, ako, tayong lahat, we are chosen by God. Amen. You are chosen by God. Tayo ay sa Diyos. Tayo ay sa Kanya. Ipinakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin. Pinili tayo ayon sa plano ng Ama. Nilinis tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus at ginawa tayong banal sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pansinin niyo po, yung tatlong persona ay nakapaloob doon po sa ginawa ng Diyos sa atin. Therefore, hindi po natin mapapasabalian ang katotohanang mahal tayo ng Diyos. Amen? God loves you and God knows you in a personal way. Tayong lahat ay tumanggap ng masaganang biyaya or yung grace mula po sa ating Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan man dahil mahal niya tayo. Kaya nga kumpara sa ibang tao sa panahong ito, sa ganitong panahon, tayong mga anak ng Diyos ay hindi po nawawalan ng pag-asa. Of all people, we have hope in the midst of suffering because He chose us. Siguro ang tanong mo kapatid, kung pinili ako ng Diyos, bakit pinahintulutan niyang danasin ko ang mga pagsubok na dinaranas ko ngayon? Kapatid, hindi ipinangako ng Diyos na kapag sumunod ka sa Kanya, ay hindi ka na makakaranas ng pagsubok at suliranin sa buhay. Hindi po yun ang ipinangako ng Diyos. Ang ipinangako ng Diyos ay dahil pinili ka niya, sasamahan ka niya, aagapayan ka niya, dadamayan ka niya sa anumang pagsubok na iyong pinagdaraanan. Sasamahan ka ng Panginoon sa iyong pagharap sa pagsubok ng buhay. God's choice does not exempt you from trials. His choice enables you to excel above and beyond the trials of life. You are not exempted, but you are called, you are chosen to excel. God enables you to overcome. At ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ikalawa, mga kapatid, tayo ay may pag-asa dahil si Jesus ay buhay. Ang sanlibutan po ay nagbibigay din ng pag-asa, pero ang pag-asang ibinibigay ng sanlibutan ay hungkag, ampaw, basyo, walang basihan. The world offers us no hope because in the world, there is no hope. Hindi ka nga pwedeng magbigay ng wala sa'yo. Hindi pwedeng magbigay ng pag-asa ang mundo dahil wala siyang pag-asa. Ang kaya lang ibigay ng mundo ay false hope or dead hope. Tinatawag nating placebo. Akala natin mabisa, nakakagaling, pero hindi naman po pala. Wala siyang bisa. Purihin ng Diyos ang mabuting balita tungkol sa ating pag-asa. Ito ay buhay. Pagkat si Jesus, ang ating Panginoon, ay buhay. Naalala ko po, nung kami ay charismatic pa, isa po sa paborito naming kanta, yung buhay, buhay. Buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Napakaganda pong katotohanan, yung isinasaad sa kantang yon, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang makapagbibigay ng tunay at buhay na pag-asa sapagkat siya'y buhay. Ang patunay na ito po'y kanyang kayang gawin, yung kanyang muling pagkabuhay. Na kahit ang kamatayan, ang huling kalaban ng sangkatauhan, ay kanya pong ginapi. Ang mundo ay walang pag-asa laban sa kamatayan at kabulukan. Wala pong panama doon ang mundo. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, siya po'y nagtagumpay laban sa kamatayan, laban sa pagkabulok. Purihin ng Diyos. At ang sino mang nananalig sa Kanya ay may buhay at muling pagkabuhay. Ang sabi po ng Juan chapter 11, verse 25. Amen. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though they die, they will live again. Yun po ang pangako ng ating Panginoong Hesus.
Yung po yung ating pag-asa. Jesus gives a living hope because He is alive. Ang ibinibigay ni Jesus ay buhay na pag-asa. Buhay na walang hanggan. Isang buhay na may kaugnayan sa Kanya magpakailanman. Bakit tayo may pag-asa? Pagkat si Jesus ay buhay. Ang sabi po sa awitin, because He lives, I can face tomorrow. We have hope because Jesus is alive. And our hope is alive and eternal. Ikatlo po mga kapatid, tayo ay may pag-asa dahil tayong lahat ng mga nananalig sa Diyos ay tagapagmana niya. Amen. We are heirs. Ang sabi po sa talatang 4 ng ating binasa, ng ating pinag-aaralan, tayo po yung mga tagapagmana ng Diyos. Sino po sa inyo yung nakatanggap ng mana mula sa inyong magulang, sa inyong mga lolo, lola, o di naman kaya sa isang malapit na kamag-anak? Ano po ba yung karaniwang mga ipinamamana? Marahil lupa, bahay, muebles o kasangkapan, alahas, at yung iba pang mga bagay na may value, whether ito po ay real value or sentimental value. Siguro po masarap yung makatanggap ng mana. Maliban na lang kung ipamamana sa iyo ay bayarin o utang. Mga kapatid, kahit gaano kaganda o kahalaga ng mamanahin mo sa mga kapamilya mo dito sa lupa, hindi pa rin yan maikukumpara sa ipamamana sa atin ng Diyos. Hallelujah! Tayo po ay may pag-asa dahil tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, may mamanahin tayo mula sa Kanya. Purihin ng Diyos. Kung wala ka mang mamana sa iyong mga magulang dito sa lupa, sigurado po tayo na ang Ama natin sa langit ay may ipamamana sa ating lahat. Ano po ang sinabi ng Apostol Pablo o ng Apostol Pedro sa atin pong mamanahin? Tingnan niyo po kung paano isinalarawan ni Pedro yung ating pong mamanahin. Yun daw pong ating mana o yung inheritance natin na hindi kagaya ng mga mana dito sa lupa. Una po niya ginamit yung salitang hindi nasisira, hindi nawawala. Yung minamana natin dito sa lupa, pwedeng mawala. Yung lupa, pwedeng maibenta yon. Pero ang ipamamana sa iyo ng Diyos, kapatid, hindi masisira, hindi mawawala. Pangalawa, ito po ay pure, walang kapintasan, hindi peke. Hallelujah. Hindi ka madidisappoint kasi pure. Ano pa ho? Ang ipamamana sa atin ng Diyos, hindi kumukupas, hindi nalalao. Sino po sa iyo napamanahan ng mga alahas na kumupas na? Pero ang pangako ng Diyos, ang kanyang mana para sa atin, hindi lang po siya imperishable, hindi lang siya pure, it will never fade. Hallelujah. At sabi pa ho, isa pang sinabi ni Apostol Pedro, yung mana natin is reserved in heaven. Ni-reserve sa atin. Bakit po? Nung nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, automatic po, nagkaroon ka ng karapatan doon sa mana na yon. Kasi ang sabi ng Biblia, ang sinumang nanalig sa Kanya ipinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Juan 1:12. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, may karapatan ka sa mana. Ikaw ay anak at ikaw ay tagapagmana. There is an inheritance for you reserved in heaven. At ang Diyos mismo po ang naghanda nito para sa iyo, kapatid. Wow! Ang ganda po! Hallelujah! Bakit po ito para sa atin? Bakit po ito naka-reserve sa atin? Simple lang po. Dahil ikaw, kung ikay nagpasyang maging tagasunod ni Jesus, maging mananampalataya, maging disciple ni Jesus, at tinanggap mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay, sigurado ako, tatanggap ka ng mana. Dahil ikaw ay anak ngayon ng Diyos, dahil sa relasyon mo sa Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya nga sa ating mga mananampalataya, ang lagi pong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, the best is yet to come. Hallelujah. Yung pinakamainam at pinakamaganda ang inilalaan sa atin ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga ang panandaliang kahirapan na nararanasan natin sa mundong ito ay baliwala
sa kaluwalhatiang inihahanda ng Diyos sa atin doon sa walang hanggan. At pag ito'y naisip natin, ito po'y nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa na tayo pala'y mga tagapagmana ng Diyos. Hindi lamang po yun, panghuli, tayo ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Makikita po yun mga kapatid sa talatang 5. Alam niyo po, kaya tayo may pag-asa sapagkat ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang humahawak at nag-iingat sa ating lahat. Hindi natin kayang ingatan ang ating sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa taglay nating lakas, di kakayanan. Ang pagliligtas sa tinutukoy po dito ni Apostol Pedro ay panghinaharap. Pero alam nyo, meron pong practical application ito sa pangkasalukuyan sa ating panahon. Hallelujah. Ang emphasis po ay kaya tayo'y ligtas ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa. Tandaan po ninyo, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi sa sarili nating lakas o talino, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. We are kept by the power of God. Hallelujah. We are kept by the power of God. Isipin na lamang po natin ang nangyari sa atin kung hindi tayo iniingatan ng makapangyarihang kamay ng ating Diyos. Hallelujah. Marahil matagal na po tayong napahamak. Subalit yung makapangyarihang kamay ng Diyos ang humahawak, ang nag-iingat sa ating lahat, sa kanyang biyaya, sa kanyang katapatan sa atin, kapatid. At ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa araw-araw, iniingatan tayo ng Diyos mula sa panganib, mula sa ating kaaway, mula sa sakit. Sabi nga, isang bulatin na lang hindi pumipirma, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw kapatid ay buhay pa hanggang ngayon. Amen. At syempre, iniingatan tayo ng Diyos mula sa tukso at sa kasalanan. Totoo nga pong iniingatan tayo ng Diyos, pero gusto ko pong bigyan ito ng konting caveat o paglilinaw. Huwag ho nating abusuhin ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Ano po yung ibig kong sabihin dito? Huwag nating kusang ilagay ang ating sarili sa isang delikadong sitwasyon. Totoong iniingatan ka ng Diyos, pero huwag mo namang i-presume or i-claim ang pag-iingat ng Diyos kung ikaw mismo yung naglalagay sa iyong sarili sa kapahamakan. Isang magandang halimbawa po sa Biblia, yung sa Matthew chapter 4, verse 5 to 7, yung pagtukso sa Panginoong Jesus, na ang sabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang Son of God, tumalon ka diyan. Tinala po kasi siya sa isang mataas na lugar sa templo at pinatatalon po ng dyablo ang ating Panginoong Jesus. Ano po ang sagot ng Panginoong Jesus? Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Yun po ang dapat nating maging panuntunan. Iingatan ka ng Diyos, pero huwag mong subukin ang Panginoong Diyos. Ano po yung mga practical applications sa buhay natin mga kapatid? Kung hindi tayo susunod sa health protocols, dahil ang sabi natin ay ingatan tayo ng Diyos, kapatid, paalala sa atin, huwag mong subukin ang Diyos. Mas makabubuti po na tayo'y sumunod, binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, kagaya ng pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, gamitin po natin yung karunungan na yon. Amen? Umuulan, tapos lalabas ka ng walang payong, sabi mo, iingatan ka ni Lord. Ba, ginawa mo pang payong si Lord, kapatid. Amen? Malalim na yung tubig, tapos lulusong ka pa rin dahil lang sabi mo, iingatan ka ni Lord. Huwag mong gawing salbabida si Lord. Ang kinakain mo yung matataba, mamantika, maalat, matatamis, tapos sasabihin mo, pinag-pray mo naman yung pagkain mo. Ba, ginawa mo pang maintenance si Lord, kapatid. Ito po masakit, namumuhay ka sa kasalanan. At ang lakas ng loob mong sabihin na iingatan ako ng Panginoon. Ang halimbawa po dyan mga kapatid ay si Samson, na dahil sa kanyang pamumuhay sa kasalanan, hindi na po niya nalaman pa o hindi po niya na-discern na ang banal na spirito ay umalis na sa kanya at siya po ay napahamak.
hinuli po siya at binulag yung kanyang mga mata. Salamat na lang sa biyaya ng Diyos, nagkaroon po siya ng ikalawang pagkakataon. Mga kapatid, huwag ho nating i-presume na kung ilalagay natin yung ating sarili sa kapahamakan, ay hindi po natin maka-claim or hindi po natin magagamit yung pong pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. Tandaan natin, iniingatan ka ni Lord, pero ingatan mo rin yung iyong sarili. Responsable ka doon, kapatid. Maging responsable po tayo. Pagsamahin po natin ang pag-asa, ang pananampalataya, at syempre ang karunungan galing sa Diyos. Mga kapatid, sa pagtatapos, sa panahong ito, walang maibibigay na tunay at tamang pag-asa ang mundo. Ang pag-asang buhay na ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya, sa mga sumusunod sa Panginoong Hesus, sila po yung may pag-asa sa panahong ito. Kaya nga kapatid, kung gusto mong magkaroon ng pag-asa sa iyong buhay, isang buhay na pag-asa, sumunod ka sa Panginoon. Gawin mo siyang Panginoon ang iyong buhay at magtatamo ka ng isang buhay na punong-puno ng pag-asa. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay at masusumpungan mo ang pag-asang para sa iyo. Amen. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon ngayon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, maaari tayong manalangin. Tayo manalangin. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso at pinapapasok kita. Ikaw na po ang maghari, ikaw na po ang masunod, simula ngayon at magpakailanman. Nagtitiwala po ako sa iyo at nananampalataya at tinatanggap ko po ang pag-asa mula sa iyo. Simula sa araw na ito, ako po'y susunod, ako po'y maglilingkod na sa iyo, Panginoong Yesus. Amen. Pagpatuloy po tayo sa panalangin, Panginoon, dalangin ko po kung ang kapatid kong ito nakakaranas ng mga pagsubok sa kanyang buhay, ipaalala mo po yung mga salita mo, ipaalala mo po yung kalapitan mo sa kanya, at bigyan mo po siya ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa aming pag-asa na kami ay may buhay na walang hanggan, na ang mga panandaliang pagsubok, problema sa mundong ito ay hindi po magtatagal. Sa halip ay may naghihintay na mana at kaluwalhatian para sa amin na mga nagmamahal at sumusunod sa iyo. Ito po ang aming hiling, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang araw po mga kapatid. Find hope in our living God. Amen. Amen.